Ngayong weekend, all armies run to Seoul, South Korea para sa much-awaited comeback ng global supergroup na BTS. Ang mga trivia sa likod ng opisyal na pagbabalik ng OT7 o 1 through 7, yahatid sa atin ni Kuya Kim. Kuya Kim, ano na? Matapos ang 4 na taong gaganapin sa Seoul, South Korea ang pinakainabangang comeback ng K-pop supergroup na BTS. Ang kanilang comeback concert na tinatayang dadaluhan ng 260,000 na katao, espesyal daw. Hindi kasi ito gaganapin sa isang stadium o arena, kundi sa makasaysayang Gwanghwamun Square. Ang Gwanghwamun Square, isang napakalaking pampublikong plaza sa gitna ng Seoul. Dito matatagpuan ang main gate patungong Gyeongbokgung Palace. Ang palasyong ito, na tinayo pa noong 1395, nagsilbing kauna-unahan at pangunahing royal residence ng Joseon Dynasty. Fast forward to 2026, isa na ito ngayon sa pinakadinarayong tourist attractions sa South Korea. Dito pwede ka mag-arkila ng kanilang traditional kasuotan, ang hanbok. Maaari din masaksihan ang changing of the guard ceremony, na para bang eksena sa K-drama. Isa pa sa mga pasabog ng BTS para sa kanilang comeback, ang bago nilang album, ang Arirang. Ang Arirang, isang sikat na traditional folk song sa Korea na tungkol sa pag-ibig, pighati, at katatagan. Sa laki ng papel ng kantang ito sa kultura at kasaysayan ng mga Koreano, 2 beses na itong naisama sa representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity ng UNESCO, na kapwa sinumite ng Republic of Korea o South Korea at ng Democratic People's Republic of Korea o North Korea. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.